Hello, hello. Hello, what's up sa inyo guys? It's me again, your friendly neighborhood Doy. And babalikan lang natin yung sinabi ko last time na susubukan natin yung item na Sot card sa War on Emporium. I think para sa akin hindi ko naman sinasabing overall maganda siya. Nagmumukha kasi akong backline support DPS. Yun yung ramdam ko nung naglalaro ako gamit to. Isang Sot card tapos isang Hydra card. Yun, medyo backline support siya. Gawa ng kapag may binabanatan kang RG na sobrang kunat, nare-reduce yung skill damage. Defense ba yun? Ewan ko Then, nababawasan yung healing na nakukuha nila up for 5 seconds. Hindi mo siya makikita Hindi ko siya nakikita. Pero, minsan, may napapansin ako na malambot. Siyempre, hindi ko alam kung sino yun. And, yun. Sa tingin ko, kung gusto mong maging competitive, yung guild nyo ay sobrang competitive. And, alam mong marami na kayong DPS sa guild nyo. Why not adjust for a little yan, gamit ka nito. Kung meron ka naman nito, gamitin mo yan. Tapos ayun, pwede ka rin, makakapatay ka pa rin naman kung maganda yung build mo, maganda yung enchants mo, maganda yung upgrades ng item mo. Yun, kaya naman pumatay. Actually, eto, so, nung ginamit ko siya, ito yung naging ito yung total kills ko. Ayan. Nakakagawa pa rin naman ako 97. Hindi siya kasing lakas ng ibang player. Tulad na ito. Shoutout kay Boss Picnic. Ayan. Umabot sila ng 100. Sana all. Diba? So, anyway, maganda siya. And, actually, maganda din siya kapag may, lalo na pagka TTL. Actually, yan yung gamit ko Pagka may mga kasama akong Warlock, tapos wala sila neto, ginagamit ko siya. Then the rest ng mga kasama kong Warlock, gamit nila is yung pang DPS talaga. So, overall, maganda siya. Magandang card siya. Kung gusto mong maging parang gusto mong maging, hindi naman sa support, pero gusto mo lang na mapadali yung buhay nyo. Ayan, maganda to. I highly recommend na kung kaya nyo mag-pull nito na success 100% sa mga Warlock, I highly suggest na kunin nyo to. And syempre, marami din ako mga tinatanong ng mga pro players tsaka yung mga matatagal na. Yung iba, shoutout sa Rom EL na galing doon, alam nila kung ano yung mga cards na magaganda. So nagtatanong ko sa kanila, sabi nila maganda din daw to talaga. And then meron pala akong isang dinagdag. Ito. Dati ito gamit ko. Pero ngayon pag nagra-run, ito. Hindi siya katulad nito na ito MPen 5%, Ignore MD 5%. Tapos kapag na plus 6 yan, variable cast time. Oo, maganda siya kung solo ka lang, solo player ka lang. Pero kung may run, tas may kasama kang bard, meron sila nung isang skill na nagpapataas ng MPen mo MPen ba yun? Ito. Oh, excuse me po. Ito. Meron silang buff niyan Nakikita ko lang. So anyway, ayun, dinagdag ko siya kasi nga, ayun, isa na dito, pwede mo siyang gamitin actually hindi ko siya nagagamit sa Emporium kasi meron ka namang GVG, diba, na item. So, majority ng paggamit nito is around instances. Imagine mo, napapatulog mo yung mga boss papatulog mo sila pagka mataas buhay nila. So, yun, effective siya. Maganda siyang gamitin. Meron kami mga instances na gumagana to. Hindi ko alam kung, hindi ko nga napansin pero feeling ko gumagana talaga siya like TTL. Yun.
Alam niyo naman kung yung iba, alam niyo naman na iba mahirap yung TTL. Pero siguro ngayon minamani na lang kasi malalakas na lahat ng player. So maganda siya. And then ngayon, ang susubukan naman nating i-cover up is yung bagong mapa. Yun. Itong bagong mapa. Uy, sumakto pa. Merong MVP. Hindi pa ako nakagawa na isa niyan. Namamatay ako dyan eh. Pero ito, konti na lang buhay oh. Babanatan na natin ngayon yan. Yan. Ito, ghost siya. So talagang one tap ka dito. Yan, pasok ka dyan sa bilog. Kita mo to. Yan, pasok ka dito. Yun. Doon lang. Kung solo player ka, katulad ko. Katulad ko. Loner. Wala kang AB na kasama. Wala kang buffer. Yun, banat-banat ka lang. Attentive lang. Ito, one tap ka dito eh. Hindi ko alam kung gagana yung barrier. Tingnan natin. Uy, mukhang gumana. So, pagka ganito, ito gagamitin ko. Tingnan natin kung may slip siya. Hindi ko makita. Ayun, dali. So, gamit ay Obion. Pahilot naman. Yun. Tapos gamit ganyan. Yan, ganyan lang. Pasok sa loob. Yun, tapos mamaya ka na ulit babanat. Hindi ko alam kung gumagana yung ano niya eh. Ayun. Gumagana yung slip. Sa tingin nyo ba? Ano ba sa tingin nyo? Gagana kaya ito? Ayun o. Malalakas yung mga kasama ko dito. Grabe oh. Ayun, dali. Tingin ko hindi ko na naman makukuha to. Kailangan ko mag-return. Mabilis ang return. Dali. Mabilis ang return. So, ayun. Kasi kanina, nung namatay ako, konti na lang yung buhay, hindi nag-count. So, baka ganun nga yung mechanics na ito. Dahil alam mo, 2 beses ko na itong binabanatan. So, baka naman, may mga tropa tayo dyan. Paparty naman. Ayun, balik tayo. Sana buhay pa yung boss, no? Naku po, nadali na yung bossing. Nadali na yung boss. Dali na ba? Ayun, nadali na nga. Hindi na naman nag-count. Okay, anyway. Tambay na naman tayo dito. Santay na naman tayo. So, ayun. Sa mga hindi pa alam kung paano yung mechanics, ito nga pala. Pupuntahan mo yung 93%. By the time na mag 100 yan, may lalabas na mini boss, which is ito. Pag napatay mo, ito yan. So, lipat ka na naman sa almost. Pagka may 80, 90, lipat ka dun. Tulungan mo sila i-build yun hanggang sa mga 100. Lalabas na mini ito. Then, every time na may mapapatay ka yung mini, tumataas yung percentage ng MVP count. Yan. Kailangan mo pa 100 mo yan para lumabas ulit yung main, your MVP. So, ayun. Then, sabi dun sa guide na kailangan dailies kasi ito eh. So, importante tinatapos mo to. And then, ano pa ba? Actually, hindi ko pa masyado na-explore to, no? Sinubukan ko yung mga quest one time. Haba. Tapos, eto pala. Eto mga portal, unlock nyo yan para, syempre, maliwanag ang buhay. Then, eto, patayin nyo to. Kasama to ng, etong 3,000. Tapos, MVP mini. After neto, pwede ito. Tambayan mo yan. Mas maganda magsimula ka dito sa baba. Yan. Teleport ka na lang. Kasi pwede naman mag-teleport eh. And I'm pretty sure 9 times out of 10 ng nanonood nito alam na to mechanics. So, skip nyo na lang. Pero wag naman. Anyway. Yun. So far, wala pa tayong advancement sa item. Ito pa rin. Medyo masakit eh. Alam mo, 3M na lang yung pero. Ito, medyo mahal pa to. Hindi gusto ng i-apps to eh. Kahit plus 14 lang. Pero tignan mo naman kung isi-save refine. Ayan oh. Diyos ko po. 23M. Para lang dito.
154. Saan ka kukuha niyan? My God. Unless mabenta yung binibenta kong item. O, diba? Tiba-tiba tayo dun. Kunin nyo na. Anyway, yun lang. Binalikan ko lang yung sinabi ko dati na i-review natin kung maganda ba yung SWOT card. Para sa akin, maganda. Kung gusto mong maging, alam mo yun, support DPS. Pero kung ayaw mo naman, it's up to you. Alam mo na naman, hindi naman tayo expert. Baka may iba dyan na mas gusto nila to. So, yun guys. Yun, kung gusto nyo dalawang Hydra, go for it. Kung ayaw nyo ng SWOT card, hindi worth it. May Prioni kayo. Yung Prioni, pwede din. And then, ayun. Pero ito talaga. Para sa akin ito. Maganda to. Worth it kunin to. And then, alam ko may lalabas na bagong mga mga accessories. Pwede nyo hintayin yun guys. May pamalit na sa Grandpa Beard. Hindi ko sure kung kailan, pero sana meron nga. Alam ko meron eh. So, titignan natin yun. I-review din natin yan next time paglabas nun. Kung mabibili natin at kung mura siya. So, ayun guys. Thank you ulit. Thank you dun sa mga nanood sa unang video tungkol dun sa damage test. Kung may negative comments, negative reaction, comment down below. And I am willing to listen and learn. And always remember, just enjoy the game. And, play the game at your own pace. Ayan. Bye!